Ilang beses mo na bang itinapon ng pagkain dahil lang sa nakita mong expiration date? Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag lumagpas na sa petsang iyon, siguradang delikado na itong kainin. Pero ang totoo, hindi ganun kasimple ang ibig sabihin ng expiration date. Sa likod ng mga label na best before, used by o sell by, may mga detalyeng kadalasang hindi natin nauunawaan. Dahil dito, napakaraming pagkain ang nasasayang araw-araw habang may mga pamilyang hirap makabili ng sapat na pagkain. Ayon sa mga pag-aral sa food safety, ang expiration date ay kadalasang tumutukoy sa kalidad, hindi agad sa kaligtasan. Ibig sabihin, hindi porket lampas na sa petsa ay automatikong panis o delikado na. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 totoong ibig sabihin ng expiration date, mga bagay na dapat mong malaman para hindi ka malinlang, makatipid ka at mas maprotektahan ang kalusugan ng iyong pamilya. Isasama rin natin ang mga totoong karanasan sa buhay ng mga Pilipino para mas maintindihan mo kung paano ito naa-apply sa araw-araw. Sa huli, baka magbago ang paraan mo ng pagtingin sa pagkain at sa simpleng petsang nakaprint sa packaging. Unang katotohanan, best before ay tungkol sa kalidad, hindi kaligtasan. Ang best before ay isa sa pinakakaraniwang label sa mga pagkain sa Pilipinas tulad ng biskwit, gatas at delata. Ang ibig sabihin nito ay hanggang sa petsang iyon, nasa pinakamagandang kalidad ang produkto, masarap, sariwa at maayos ang texture. Pero hindi ibig sabihin nito na paglampas na ay delikado na agad kainin. Halimbawa, si Aling Rosa sa Bulacan ay may tindahan at napansin niyang may ilang pack ng crackers na lampas na sa best before. Sa halip na itapon, tinikman niya ito at napansin na medyo hindi na kasing lutong pero ligtas pa rin kainin. Ibinenta niya ito ng mas mura at natuwa pa ang kanyang mga suki. Ayon sa food science research, ang mga tuyong pagkain ay kadalasang ligtas pa kahit lampas sa best before basta't hindi nabuksan at maayos ang pagkakatago. Ang tunay na dapat bantayan ay ang amoy, kulay at lasa. Kaya sa halip na agad magtapon, gamitin ang iyong pandama. Sa ganitong paraan, makakatipid ka at mababawasan ang food waste. Isang mahalagang hakbang lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. Pangalawang katotohanan, use by ay mas seryoso. Ito ay para sa kaligtasan. Hindi lahat ng expiration date ay pare-pareho. Kapag nakita mo ang use by, ito ay mas mahigpit at dapat sundin, lalo na sa mga produktong madaling masira tulad ng karne, isda at fresh dairy. Ito ang petsa kung kailan ligtas pa kainin ang produkto. Halimbawa, si Mang Tonyo mula sa Laguna ay minsang kumain ng manok na lampas na sa use by date ng 2 araw. Kahit wala pa itong kakaibang amoy, nakaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka. Dito niya napagtanto na hindi lahat ng pagkain ay pwedeng i-risk. Ayon sa mga eksperto, ang use by ay base sa scientific testing kung saan sinusuri ang paglago ng bakterya sa pagkain. Kapag lumagpas na sa petsang ito, maaaring dumami ang harmful bakterya kahit hindi pa halata. Kaya mahalagang seryosohin ang label na ito. Sa simpleng pag-check ng petsa at tamang pag-iimbak, maiiwasan ang food poisoning at mapapanatili ang kaligtasan ng pamilya. Tandaan, kapag use by, huwag nang magduda. Mas mabuting sumunod kaysa magsisi. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikatlo, sell by ay para sa tindahan, hindi para sa consumer. Ang sell-by date ay isa sa mga pinakakaraniwang label na nakikita natin sa grocery, pero isa rin ito sa pinakamadalas na hindi nauunawaan. Maraming mamimili ang nag-aakala na kapag lumampas na ang petsang ito, automatikong panis o delikado na ang pagkain. Ngulit sa katotohanan, ang sell-by ay ginawa para sa mga tindahan, hindi para sa iyo bilang consumer.
Ibig sabihin, ito ang gabay ng store kung hanggang kailan nila dapat i-display o ibenta ang produkto upang masigurong nasa pinakamagandang kalidad pa ito habang nasa shelf. Hindi nito sinasabi na hindi naligtas kainin ang produkto matapos ang petsang iyon. Sa maraming kaso, maaari pa itong ubusin ng ilang araw o kahit linggo depende sa uri ng pagkain at kung paano ito inimbak. Halimbawa, si Jenny, isang praktikal na nanay mula Quezon City, ay madalas bumibili ng gatas na malapit na sa sell-by date. Dahil dito, nakakakuha siya ng malaking diskwento. Ang sekreto niya, sinisigurado niyang agad itong inalalagay sa refrigerator at nauubos sa loob ng ilang araw. Para sa kanya, hindi sayang ang pera basta't alam mo kung paano i-handle ang pagkain ng tama. Ayon sa iba't ibang pag-aaral sa food safety, maraming produkto ang may tinatawag na buffer period matapos ang sell-by date. Ibig sabihin, hindi agad nasisira ang pagkain sa mismong araw na iyon. Sa halip, unti-unti lamang bumababa ang kalidad, gaya ng lasa o texture. Kaya mahalagang gamitin din ang iyong senses, tingnan, amuyin at tikman kung kinakailangan bago magpasya kung itatapon na ang pagkain. Sa panahon ng pagtaas ng presyo ng bilihin, malaking tulong ang tamang kaalaman sa mga label na ito. Hindi lahat ng may sell-by ay dapat agad itapon. Sa halip, maging mapanuri at praktikal. Sa tamang pag-unawa at pag-iimbak, hindi ka lang makakaiwas sa aksaya, makakatipid ka pa ng malaki para sa iyong pamilya. Ika-4. Hindi lahat ng pagkain pare-pareho ang shelf life. Hindi lahat ng pagkain ay may iisang haba ng buhay, at ito ang madalas hindi nauunawaan ng maraming tao. May mga pagkain na likas na tumatagal ng matagal, habang ang iba naman ay mabilis masira kahit naka-ref pa. Halimbawa, ang mga tuyong pagkain tulad ng bigas, asin at asukal ay kilala sa kanilang mahabang shelf life. Kung ito ay nakaimbak sa tuyong lugar, malayo sa init at kahalumigmigan, maaari silang tumagal ng buwan o kahit taon. Sa kabilang banda, ang mga fresh meat, isda at dairy products ay maselan at madaling masira dahil sa mataas na moisture content at pagiging paboritong tirahan ng bakterya. Isang magandang halimbawa nito ay si Lolo Pedro mula sa Ilocos. Mayroon siyang stock ng bigas sa kanyang bodega na mahigit 1 taon na ang tanda. Sa paningin ng iba, baka isipin na ito ay hindi na ligtas kainin. Ngunit dahil ang bigas ay maayos na nakaimbak, tuyo, walang halong tubig at nakaselyo ng maayos, nang ito ay kanyang niluto, maayos pa rin ang lasa at walang kakaibang amoy. Ipinapakita nito na ang expiration date ay hindi palaging eksaktong batayan ng kaligtasan ng pagkain, lalo na sa mga produktong may mahabang shelf life. Ayon sa mga food experts, maraming salik ang nakakaapekto sa shelf life ng pagkain. Kabilang dito ang moisture level, temperatura ng imbakan, at exposure sa hangin. Kapag mataas ang moisture at mainit ang kapaligiran, mas mabilis dumami ang bakterya na nagdudulot ng pagkasira. Ngunit kung malamig, tuyo at maayos ang pagkakasara ng lalagyan, mas napapahaba ang buhay ng pagkain. Dahil dito, mahalagang matutunan ng bawat isa na kilalanin ang uri ng pagkain na kanilang hawak. Huwag agad magpadala sa petsang nakalagay sa label. Gumamit din ng sariling obserbasyon tulad ng amoy, kulay at texture. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang aksayang pagkain at makakatipid pa sa gastusin. Tandaan, hindi lahat ng lumang pagkain ay masama. Ang tunay na susi ay tamang kaalaman at wastong pag-iingat. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakikomento ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ika-5. Ang tamang pag-iimbak ay nagpapahaba ng buhay ng pagkain. Maraming tao ang umaasa lamang sa expiration date bilang sukatan kung ligtas pa bang kainin ang isang pagkain. Ngunit ang totoo, kahit malayo pa ang expiration date, kung mali ang paraan ng pag-iimbak, maaari itong agad masira at maging delikado sa kalusugan. Isipin mo si Marites sa Cebu. Masaya siyang bumili ng gatas na may expiration date pa sa susunod na linggo. Dahil abala siya sa gawaing bahay, naiwan niya ang gatas sa mesa ng ilang oras. Kinabukasan, nang gagamitin na sana niya ito, napansin niyang may kakaibang amoy na at panis na ang gatas. Sayang ang pera, sayang pa ang pagkain. Ipinapakita ng karanasang ito na ang expiration date ay nakabase sa tamang kondisyon ng storage.
Kapag hindi nasunod ang tamang temperatura o lugar ng pag-iimbak, mabilis na naaapektuhan ang kalidad ng pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang bakterya ay mabilis dumami sa tinatawag na danger zone o temperatura na hindi sapat ang lamig o init. Karaniwang nasa pagitan ng 5 degrees Celsius hanggang 60 degrees Celsius. Sa ganitong kondisyon, ang pagkain ay mas mabilis mapanis at maaaring magdulot ng food poisoning. Kaya naman, napakahalaga ng simpleng disiplina sa bahay. Ang mga pagkaing madaling masira tulad ng gatas, karne, isda at lutong ulam ay dapat agad ilagay sa refrigerator pagkatapos gamitin o bilhin. Huwag hayaang atagal na nakababad sa labas, lalo na sa mainit na klima ng Pilipinas. Bukod dito, mahalaga ring sundin ang mga nakasulat na storage instructions sa packaging, tulad ng keep refrigerated o consume within 3 days after opening. Sa huli, tandaan natin, ang expiration date ay gabay lamang. Hindi nito kayang protektahan ang pagkain kung mali ang pag-aalaga natin dito. Ang tunay na susi sa pagpapanatiling sariwa at ligtas ng ating pagkain ay nasa ating mga kamay. Sa tamang pag-iimbak, wastong paghawak at simpleng pag-iingat araw-araw. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin napapahaba ang buhay ng pagkain, nakakatipid pa tayo at napoprotektahan ang ating kalusugan. Ika-6. Gamitin ang iyong senses, mata, ilong, at panlasa. Hindi lahat ng katotohanan tungkol sa pagkain ay makikita sa label o expiration date. Sa maraming pagkakataon, ang iyong sariling pandama, mata, ilong, at panlasa ang nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa pagkonsumo ng sirang pagkain. Isipin mo si Carlo, isang abalang estudyante sa Maynila na sanay magtipid. Isang araw, napansin niyang lampas na sa best before ang yogurt sa kanyang ref. Sa halip na agad itong itapon, sinuri niya ito ng mabuti. Tiningnan niya kung may amag, wala naman. Inamoy niya kung may maasim o kakaibang baho, normal pa rin. At nang tikman niya, wala ring pagbabago sa lasa. Dahil dito, napagpasyahan niyang ligtas pa itong kainin at sa kabutihang palad, wala siyang naging masamang epekto. Ayon sa mga eksperto sa food safety, ang ganitong paraan ng pagsusuri ay makakatulong lalo na sa mga pagkaing hindi madaling masira. Ang mga palatandaan tulad ng pagkakaroon ng amag, mabahong amoy, o malabnaw at kakaibang texture ay mas malinaw na indikasyon na ang pagkain ay hindi na ligtas kainin. Halimbawa, ang gatas na may buo-buong laman o amoy panis ay malinaw na senyales ng pagkasira. Ganito rin sa karne o isda na may malagkit na pakiramdam o hindi ka nais-nais na amoy. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng mapanganib na bakterya ay naaamoy o nakikita. May mga kaso na kahit mukhang maayos ang pagkain, maaari pa rin itong may taglay na mikrobyo na nakakasama sa kalusugan. Kaya naman, ang paggamit ng senses ay dapat samahan ng tamang kaalaman at pag-iingat. Lalo na sa mga high-risk foods tulad ng karne, seafood at dairy products, mas mabuting maging mas maingat at sundin pa rin ang wastong storage at handling guidelines. Sa huli, ang balanse ng pagiging mapanuri at maingat ang susi sa ligtas na pagkain. Huwag umasa lamang sa label, ngulit huwag ding baliwalain ang mga ito. Pagsamahin ang kaalaman, karanasan at pandama upang makagawa ng mas matalinong desisyon para sa iyong kalusugan at kaligtasan. Sa huli, ang expiration date ay hindi simpleng deadline ng pagkain. Ito ay isang gabay na tumutulong sa atin, hindi isang batas na dapat agad sundin ng walang pag-iisip. Marami sa atin ang nasanay na kapag nakita ang petsa sa pakete, lalo na kung lampas na ito, ay agad na itinatapon ang pagkain kahit hindi pa naman talaga ito sira. Ngunit sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng mga terminong tulad ng best before, use by at sell by, nagiging mas maingat at mas matalino tayo sa ating mga desisyon sa kusina at sa pamimili. Hindi lamang nito natutulungan ang ating kalusugan, kundi pati na rin ang ating bulsa.
Kung babalikan natin ang mga karanasang ibinahagi tulad ng simpleng tindahan ni Aling Rosa na marunong tumingin, umamoy at umunawa sa kalidad ng pagkain at ang pagkakamali ni Mang Tonyo na agad nagtapon ng pagkain na maaari pa sanang magamit, makikita natin na ang kaalaman ay tunay na kapangyarihan. Ang mga ganitong sitwasyon ay sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino kung saan ang bawat piraso ng pagkain ay may halaga at hindi basta-basta dapat sinasayang. Sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang wastong kaalaman tungkol sa expiration date ay nagiging isang mahalagang kasangkapan upang makatipid at maiwasan ang aksaya. Bilang mga Pilipino na kilala sa pagiging praktikal, maparaan at matiyaga, mahalaga na gamitin natin ang impormasyong ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi natin kailangang matakot agad sa petsa na nakalimbag sa pakete, bagkus ay matutong magsuri gamit ang ating mga pandama at kaalaman. Sa susunod na makita mo ang expiration date sa isang produkto, huwag agad magdesisyon na itapon ito. Maglaan ng sandali upang isipin, suriin at alamin kung ito ba ay ligtas pa o maaari pang pakinabangan. Sapagkat sa maraming pagkakataon, ang akala nating expired ay maaari pa palang maging kapaki-pakinabang at makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan namin makita kayo sa susunod na video.